Natatangahan ako sa mga babae na sinisiraan yung boyfriend sa internet, sinisiraan yung ex-boyfriend sa mga friends niya, sa magulang niya, or online. Hindi ba nila alam na nagre-reflect sa kanila yon? Pinili mo yan eh. Tapos sisisihin mo yung lalaki. Ikaw naman nag-select sa kanya. Hindi ba parang signs yon na hindi ka nag-iisip? Hindi confident ang babae. Kasi kung confident ang babae, hindi na nila kailangan mag-makeup, hindi na nila kailangan ng concealer sa mata, hindi na nila kailangan mag-ahit ng kilay. Marami silang bagay na dapat iwasan kung confident sila. Marami silang matitipid kung talagang confident sila sa sarili nila. They don't need to put makeup. They're not confident. Kaya nga yan ang unang-unang hinahanap nila sa lalaki, yung confident na lalaki. Hey, what's up mga ropa? Ito po yung lingkod, Suplado Moto. Puta mo, masaya-masaya tayo ngayon ha. Grabe ang ngiti ko. Anyway, so yun mga ropa, matraffic na tanghali sa inyong lahat. Grabe naman to. Walang pagbabago. Of course, mataas ang volume ng sasakyan. Di naman lumalaki ang daan. Damn son, parang ano yan eh. Ang taas na inflation, di naman tumataas ang sahod. So yun mga ropa, pag-usapan natin yung binorward ng isa sa mga ropa natin. By the way mga ropa, hulaan nyo saan tayo papunta. So habang nagbabiyahe tayo, gagawa muna tayo ng content. At ito yung mga pinakahihintay nyo, yung sagutin ko, yung mga pino-forward nyo sa akin, di ba? Yung magbigay tayo ng mga komento, magbigay tayo ng mga POV or yung mga thoughts natin sa mga pino-forward nyo. At sana talagang meron kayong mga nakukuha kay Suplado Moto, ha? Talagang sana pumapasok lahat hanggat maaari ng sinasabi ni Suplado Moto. Kasi ako naniniwala ako malaking tulong yan, mga ropa. Ang laking tulong yan, promise. Hindi mo man nakikita as of now na parang hindi mo siya kailangan kung ano man yung mga napapanood mo sa akin. Pero darating at darating yung point or yung moment na marirealize mo, oh shit, tama nga si Suplado Moto. Kagaya ng pinorward ng isa sa mga ropa natin. Reklamo ko ng reklamo sa mga lalaki, te. Pero ako rin naman yung problema. Sa totoo lang, ngayon nare-realize ko na, girl, kaya walang maayos na lalaki na nandyan sa'yo. Kasi hindi ka rin maayos na babae. Well, meron mga maayos na lalaki, pero ayoko nun. Alam mo yon, wala talaga akong yung parang minahal kasi maayos siya. Gusto ko laging may chaos, di ba? See, mga ropa, narinig nyo ha? Ganito ang mga babae. Ganito yung mga babae talagang full of fucking emotions. Gets? Ito yung talagang at least 99% most of the time talagang drive by her emotions or dictated by her emotions. How Kasi, dare you? di ba? Parang lahat daw ng naging ex niya or minahal niya talagang puro chaos. Parang sinasabi niya na walang peace of mind or walang any peace siyang na-experience throughout her relationship. Pero imagine that mga ropa, nanggaling mismo sa babae. Di ba? Na ayaw niya ng maayos, nang ayaw niya ng masyadong mabait na lalaki. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo mga ropa, wala sa bait eh. Wala rin sa pagiging bad boy eh. Di ba? Well, of course, mataas ang stimulation ng bad boy kumpara sa nice guys, di ba? Kasi nga, nice guys are very predictable. Kumbaga, yun yung ginagawa sa kanila ng mga kalalakihan since bata pa lang sila eh. Tapos ikaw, ganun ang discarding mo. So, wala rin mangyayari. The only time na pwedeng ma-appreciate ng isang babae, ang isang nice guy is pag matanda na sila. Pag yun talagang either hopeless or talagang napakababa na ng sexual market value nila. Di ba? And ito nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi na nagiging genuine ang paghanap ng babae ng relationship pag wala na sila sa prime age nila. Kasi ito na yung mga naghahanap talaga ng survival value. Yung lalaki na talaga magtataguyod sa kanya, bubuhayin siya, at yung, alam mo yun, iaalis siya sa hirap. Anyway, mga ropa, continue natin. Pero anyway, ang nangyari is, meron ako nakadate, diba? Tapos, sabi ko sa inyo sa last video ko na super okay niya, ganyan. Tapos, suddenly, nagkaroon kasi ako ng sakit. Dapat makikita kami. Nagkasakit ako, tapos biglang sabi ko sa kanya na hindi ako makakasama. Tapos sabi niya sa akin na, kinancel ko lahat para sa'yo, pero okay, sure. Whatever. Sabi niya na dito na tuloy ako sa bahay ngayon. Tapos after nun, ginost niya ako. First time ko in 32 years of existence na ginost ako ng lalaki. And I was hurt. Okay? Siyempre bitter ako. Na parang ako, the fuck? Okay. Eh di sinasabi ko sa inyo mga ropa, men in women fields. Di ba? Pag ginawa mo yung ginagawa nila, talagang dun mo makikita kung ano magiging reactions nila. May mga babae na may mga ginagawa na aware sila na pwedeng ikagalit natin. Pero para sa kanila, dapat intindihin mo, babae ako eh. Pero pag ikaw ang gumawa nun sa kanila or malapit dun sa mga ginagawa nila,
or katumbas or functional equivalent ng mga ginagawa nila, talagang iba sila magalit or iba sila magdamdam. Doon yung makikita na talagang, anong klaseng logic yan? Di ba? Pag ikaw, okay lang, kailangan intindihin. Pag ako gumawa, hindi okay. Di ba? Parang ansama ako sa'yo. Kagaya niyan, hindi niya sinipot yung lalaki dahil masama pakiramdam niya. Kumbaga, dapat yung lalaki, hindi na nag-message pa eh. Kaso nagsumbat yung lalaki. Kinancel ko lahat para sa'yo. Pero anyway, it's okay. Dapat di na ganoon. Dapat sinin mo na lang yung message niya. Kasi eto mga ropa, pag ang babae nag-flakes na, gawin nyo, isin nyo na lang yung message, then wag na kayo mag-reply. How dare Isin nyo lang. Tapos wala nang dapat usap-usap. Kasi every fucking day dala-dala niya yung mga ropa. Hindi niya alam kung anong iniisip mo, hindi niya alam kung galit ka ba, hindi niya alam kung natutuwa ka ba sa kanya, hindi niya alam kung re-replyan mo pa siya, hindi niya alam kung magre-reach out ka pa ba. Kaya mga ropa, wag nyong replyan pag pinleaks kayo. Pag sinabing cancel, kahit wag nyo nang isin mga ropa, hindi nyo na kailangan isin kung nakita nyo naman at nabasa nyo na. Basta wala kayong pakialam sa dahilan niya. Yun ang paramdam nyo sa kanila. Yun ang pakita nyo sa kanila na, okay, never mind. Parang ganun lang yan, okay? Kailangan maging nonchalant ka sa mga ganitong babae. Kasi talagang kadalasan gagawin ng mga babae to. You know why? Kasi feeling nila napakadami nilang options. At feeling nila na since ikaw ang nag-aya, by default, sila yung may leverage eh. 'Di ba? Ngayon, kung bigla sila magbe-flakes, pakita mo sa kanila na wala kang pakialam. Alright? Kung mag-cancel man siya or mag-double text man siya after that, you don't fucking care at all. Alright? Unless talaga mag-i-initiate siya, magre-reach out siya na sorry ng sorry, where do you want to go? Or let's say, sabihin natin na nag-counter offer siya, yun yung mga pwede mo replyan. Pero, syempre, hindi ibig sabihin na nagka-counter offer siya, mangyayari na talaga. Gets? Or let's say, nag-counter offer siya. On the same day, na magkikita kayo, bigla siya nag-flakes or bigla siya nag-cancel, pero nagbigay siya ng counter offer, sinabi niya na sa makalawa na lang, sabihin mo, hindi ako pwede. This is the only time na pwede ako makipag-meet sa'yo. Gets? Yun lang. Tapos wag ka na uli mag-reply. Paliwanag ba mga ropa? Hindi na dapat nire-replyan yung mga babaeng ganun. Gets? Tapos biglang gumawa ako ng video sa isang account ko. Tapos sinabi ko doon na, kasi nga bitter ako eh, di ba? Sinabi ko doon na sa video na, ganyan-ganyan, kahit dentista siya, ang pangit ang ngipin niya, ganyan-ganyan. Sabi ko pa sa kanya, which is totoo naman yung sinabi ko. Pero, girl, ang petty mo. Grabe, no? Siya nag-flakes, pero yung lalaki hindi na nag-reply. Tama yung ginawa ng lalaki. Kumbaga, ginost siya. Bakit pa? Di ba? Puta, hindi mo ba alam na kinancel ko lahat ng lakad ko para sa'yo? Well, totoo naman yun, pero hindi naman hiniling ng babae yun eh. Pero lahat naman tayo, kailangan natin may sakripisyong oras para makasama natin sila, para matuloy yung date, or maisakatuparan yung pagkikita. Ngayon, kung hindi ka magsasakripisyo at hindi mo nakikita yung effort ko, tangina, bakit pa kita kailangan i-message? Bobo na lang o tanga na lang ang mga lalaking mangungulit pa pagkatapos na i-flake sila. Gets? Huwag kayong maniniwala sa mga babaeng ganun, alright? Pinapalaki lang nila ulo nila eh. Tinitignan lang nila kung hahabol ka. Kaya wag na wag kayong hahabol. Maliwanag ba mga ropa? Tamo ha, siya ng flakes. Tapos yung lalaki, ginawa lang yung tama. Na wag na siya replyan or i-ghost na siya. Kasi hindi siguro nakikita ng lalaki na worth it na i-date tong babae na to. Tapos, gagawa siya ng video para siraan yung lalaki. Dentista pero pangit daw yung ngipin. What the? Nakita nyo mga ropa? Ito yung talagang 99% nang gagaling sa emotions niya. Ayaw niya nasasaktan. Ito yung pwedeng mga babae na maraming nakuwang atensyon sa mga kalalakihan. Yung never na-reject or putya siguro sa loob na isang taon, isang beses lang na-reject. What? Kaya nga kung sasabihin nyo na ang babae confident, no. Hindi confident ang babae. How dare Gets? you? Kasi kung confident ang babae, hindi na nila kailangan mag-makeup, hindi na nila kailangan ng concealer sa mata, hindi na kailangan mag-ahit ng kilay. Marami silang bagay na dapat iwasan kung confident sila. Marami silang matitipid kung talagang confident sila sa sarili nila. They How don't need to dare put you? makeup. They're not confident. Kaya nga yan ang unang-unang hinahanap nila sa lalaki. Yung confident na lalaki. Di ba? Kaya nga kung sinasabi nyo, pera, what the fuck? Yung mga sinasabi nyo, sino ba pinapanood nyo? Well, wala namang masama na pera pa iiralin mo. Pero, bro, parang napakawalang soul mo naman na pera mo lang aakitin ng babae. At sino ba maaakin mo dyan? Mga mukhang pera. What? Na babae rin, di ba? Tsaka ito pa, totoo naman na kailangan ng pera sa relationship. Okay? Kasi women are looking for survival. Di ba? Kasi pag hindi mo nabibigay yung mga ganung bagay or yung mga, at least yung mga pangangailangan yung dalawa sa relationship, hindi rin maganda. Di ba? Pero, syempre, hindi rin pwede na pera ang gagamitin mo to stimulate her emotions. Hindi mo rin siya ma-maintain o hindi mo rin ma-retain yung relationship ng dahil lang sa pera mo.
Gets? Kailangan may gawin ng babae para sa'yo most of the fucking time. Kailangan kumikilo siya base sa nararamdaman niya para sa'yo. Ulitin ko mga ropa, clip nyo to. Enable for you to maintain the relationship, kailangan kumilos ng babae base sa nararamdaman niya para sa'yo. Gets? Kailangan niyang may maramdaman na hindi ka kapalit-palit or kailangan niyang maramdaman na nag-iisa ka or the best ka. Gets? Tsaka ito ba mga ropa, natatangahan ako sa mga babae na sinisiraan yung boyfriend sa internet, sinisiraan yung ex-boyfriend sa mga friends niya, sa magulang niya, or online. Hindi ba nila alam na nagre-reflect sa kanila yon? Di ba? Pinili mo yan eh. Tapos sisisihin mo yung lalaki. Eh, ikaw naman nag-select sa kanya. Hindi ba parang signs yon na hindi ka nag-iisip? Na puro nanggagaling ka lang sa emotions mo? Gets nyo mga ropa? Kasi pag gano'n na maninira ka ng lalaki, ang dami mong sinasabi na masasakit na salita about dun sa lalaki dahil nasaktan ka o na-hurt yung ego mo, it shows lang na talagang dapat, it shows lang na tama yung ginawa ng isang lalaki na i-ghost ka. O hindi ka napansinin talaga. Diba mga ropa? Kasi kung itutuloy niya yun, para na siyang tanga. Baka mas marami pa siya marinig sa'yo. Eto ginost ka lang niya. Ang dami niyang narinig sa'yo. How much more kung naging kayo pa? Or how much more kung may nangyari pa sa inyo? Diba? Kaya nga ito yung mga hindi kayang intindihin ng mga babae. Wala silang concept of accountability. Hindi nila alam kung ano yung accountability. Hindi nila alam na, ay putya, nagre-reflect pala sa akin to. Hindi ko alam na, pag sinabi ko pala to, sa akin din pala ang bagsak. Pag siniraan ko pala yung lalaking gusto ko, sa akin din pala ang bagsak. Yes! Kasi ikaw pumili, ikaw nag-select eh. Nag-initiate yung lalaki, diniskarte ang lalaki, pero at the end of the day, ikaw pa rin yung last na magsasabi kung gusto mo siya or kung gusto mag-open ng leg sa kanya. Gets? And, eto pa, pagdating sa relationship, dun lang may say ang lalaki. Diba? In the long run. At your big age, pwede ba mag-mature ka? Pwede ba yun? May anak ka na, nakakahiya ka sa totoo lang. Tapos sinabi ko doon, which is totoo naman na sinabi niya doon, na yung mga babae daw na nasasaktan na nabubugi wonderland daw. Deserve naman daw mabugi wonderland. Kasi daw, ba't ka daw nag-i-stay? Kung pwede ka naman daw umalis. Correct. Di ba red flag na yon? Sinabi ko yun sa video na yon. Which is totoo naman sinabi niya, pero sabi niya nga sa akin, applicable lang daw yun sa mga babae may kakayahang umalis. Pero parang ako, hindi mo ba nare-realize yung word na trauma bonding? Di ba? Anyway, gumawa ko ng video na yon. Tapos nakalimutan ko na, pinost ko na, nakalimutan ko. Kalimutan ko. Grabe yung trauma bonding na yun. Hindi magandang pakinggan yun. And I don't think na masarap din sa pakiramdam yung mga ganong bagay. Aminado siya na may trauma siya. Tapos proud pa siya na gusto niya makasama, may trauma din. And then, what do you expect? Ano yung pwede mangyari sa inyong dalawa? Kung parehas kayo may trauma ang dalawa. Pinapalo pala niya ako. So, sabi, ang haba ng message niya, sabi niya, Alam mo yun. Posibleng di mo alam na hindi siya nakapalo sa'yo. Kalokohan yun. Ginawa mo yun para mag-reach out siya sa'yo. Ito yung mga tactic ng mga babae, mga ropa. Kaya wag na wag kayong mahuhulog sa mga taktika nila. Kasi ginost na nga siya, di ba? So, gumawa siya ng way para at least mapansin siya uli. Ginawa niya yun para mag-reach out yung lalaki sa kanya. And yun nga, nakuha niya yung gusto niya. So, panalo na naman siya, di ba? Kung ganito siya makipaglaro, ropa, wag na kayong makipaglaro. Aware ba siya? Aware ba siya sa ginagawa niya? Pwedeng hindi. Di ba? Pwedeng ang gusto niya lang maglabas ng sama ng loob. Or may sabihin about dun sa guy. Kumbaga, jackpot na lang kung magre-reach out yung lalaki. However, ano yung main reason? Bakit kailangan mo sabihin sa social media? Di ba? Bakit mo kailangan i-run sa social media? For what? Imposibleng hindi mo alam na hindi siya nakafollow. Continue natin. sobrang respeto ko sa'yo, I treated you with care. Ganyan-ganyan. Tapos ganyan sasabihin mo sa akin. Keme-keme. Parang ako turn ako, sabi niya sa akin na hindi porket ako nag-reply sa'yo same day, ginost na kita. Kuya, parang 3 days na. Yun last na message. Puta, 3 days lang? 3 days lang ha? Nakita niyo mga roba, 3 days lang, nababaliw na siya. Nakagawa na siya ng ganitong hakbang na paringgan yung lalaki or may sabihin hindi maganda doon sa lalaki. Nakikita nyo, pag ang babae, baliw talaga sa'yo. Or baliw talaga. How dare you? Pag ang babae nang gagaling sa feelings niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Talagang alipin siya ng kanyang nararamdaman. Alipin siya ng kanyang feelings and emotions. Kailangan kong gawin to because it fucking feels good. What? Di ba? I need to do this because it fucking feels good.
I need to do this para at least ma-lessen yung inis na nararamdaman ko. Tama ba yun, mga ropa? Anyway, tuloy natin. Na walang paramdam or anything like that. Pero sis, kutotoo ang pete ko, na-realize ko ang pete ko. Yes. Which is tama na. Alam mo, talagang siguro wala talagang darating na maayos sa akin kung hindi pa ako maayos. Tama. Alam mo, nasaktan ko lang sila. Pero, You know what? Hindi mo sinasaktan yung lalaki. Sinasaktan mo yung sarili mo. Sinasabotahe mo yung dapat may mga lalaking handang magbigay ng atensyon or relationship sa'yo. Gusto ka nilang i-date, gusto ka nilang makasama, gusto ka nilang kilalanin. Pero ikaw mismo ang sumasabotahe nun ng dahil sa emotions mo. Kaya careful mga ropa, huwag kayo kaagad mag-i-invest sa mga gantong babae, okay? Pero I know, karamihan sa lalaki mabilis ma-in love. Kaya gustong-gusto rin nilang naghahabol. Kaya yung mga iba, gustong-gusto rin yung mga ganitong babae. Kasi na-stimulate din yung emotions niya, na-challenge din siya eh. Pero hindi niya alam na yung mga ganito, only for short term. Kasi kung long term, ganito siya mag-isip, ganito siya kumilos, or mag-decide or mag-desisyon para sa sarili niya at lagi niya binabase ang kanyang desisyon sa emotions niya, then I don't fucking think so na talagang kaya mong pasunurin ng babae kahit na nasa iyo pa ang mga pangangailangan niya. What? Maliwanag mga ropa? what I said sa video na yun, napaka-cheap shot. Cheap shot yung video. Yeah, Pero cheap. whatever. Wait lang, medyo naging down ako ngayon. Alam nyo, maganda rin yung ganito sa mga babae. May realization or nagiging aware sila sa mga pangit nilang ugali or sa mga pangit nilang boob. Ito ang tanong mga ropa, ilang taon na siya? She's already 32, di ba? At nung may first time daw na nang-go sa kanya, ito yung naramdaman niya. Nasaktan siya. Actually, first time lang ba talaga? Baka meron pang iba eh. Di ba? But anyway, kung first time man, then the guy really know what he's doing. So, ibig sabihin, either nakikinig to sa ASP or kay Suplado Moto. LOL! Nasingit mo pa yun, ropa? Siyempre. Anyway, so anong takeaway natin dito sa mga ganitong sitwasyon ng isang lalaki? Una, tama yung ginawa niya, mga ropa, na hindi na magparamdam. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, pag ang babae ng flex na, hindi na dapat replyan pa. Or wag nyo na isin yung message niya kung nakita nyo naman or nabasa nyo naman. Okay? Hintayin nyo na siya uli yung mag-message or mangulit sa inyo. Gets? I'm not saying na totally burn the bridge, pero hindi ka na dapat pa mag-effort kasi nag-flex na siya. Alright? Kasi ang gusto lang nitong malaman for sure, kagaya ng sabi natin last time sa isang content natin, di ba? May mga babae na nang-flex or hindi ka sisiputin or magpapalit sila because gusto nilang malaman kung gaano ka-down sa kanila. Yung maghihintay ka na matagal, paghihintayin ka na matagal, or pwedeng napipilitan na lang din sila dun sa ginagawa nila. Pero at the end of the day, sila pa rin talo dun, di ba? Kasi hindi pala masarap sa pakiramdam nila eh, ba't nila ginagawa? Di ba? Anyway, so yun nga mga ropa, ulitin ko, pagdating sa pakikipag-date, make sure na dapat laging logical ka mag-isip pagdating sa sitwasyon na meron ka. Okay? Hindi ka dapat nagpapadaig sa emotions mo. Hindi mo dapat laging binibigyan ng chance ang isang babae na hindi pinapahalagahan yung oras mo. Gets? Walang ibang magpapahalaga ng oras niyo mga ropa kundi kayo lamang or tayo lamang. Kaya make sure na dapat sa'yo nag-i-start yung pagpapahalaga ng oras mo. Maliwanag ba mga ropa? Kasi hindi talaga tituno ang babae kung talagang tayo mismo hindi natin pinapahalaga ng oras natin. Kasi tandaan nyo, kagaya ng sinasabi ko madalas, ang mga tao sa paligid natin, nagbabase lang kung paano natin nakikita ang ating sarili. Kaya nga kung talaga may boundaries ka at may self-respect ka, yun din ang itatrato nila sa'yo. Okay? Always put boundaries and self-respect. Kasi yun talaga yung kailangan natin bilang mga lalaki. Huwag tayong magpakatanga, huwag tayong magpakaaso sa isang babae na hindi marunong magpahalaga ng oras natin na binibigay sa kanila. Okay? So yun lang mga ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back.